Remove the idols from your heart. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Ako si Pastor Wes at ito ang Magkape. Paano kung ang biggest idol mo ay hindi po ribolto? Paano kung ang idol mo ay isang bagay na mas mahal mo kaysa Diyos? Alam niyo po, anything that takes God's place in your heart becomes an idol. Yan po yung devotion namin kanina sa Magkape. Nasa 1 Samuel chapter 5 na po kami. Sa verse 3 ng 1 Samuel chapter 5, basahin ko po sa inyo. When the people of Ashdod woke up in the morning, Dagon had fallen face down before the ark of the Lord. Yung Ashdod dito, ito yung mga Philistine. Yung Dagon dito, ito yung false god. Nung nanalo yung Philistine sa war against Israel, kinuha nila yung Ark of the Covenant ng mga Israelites. Yung Ark of the Covenant, hindi po yung Diyos. Yun po yung symbol ng presence ng atin pong Panginoon. Kinuha nila, nilagay nila doon sa kanilang temple ng mga Philistine at tinabi sa false god. Akala ng mga Philistine na ito, nanalo na sila against sa totoong Diyos ng mga Israelites. Pero what happened kinabukasan? Sabi ng verse, si Dagon ay natumba at nag-bow down before the presence of God. They represent yung Ark of the Covenant. So what happened? Ang ginawa nila kinabukasan ay pinatayo muli, binalik sa dati na pwesto yung rebolto na si Dagon. At kinabukasan ulit, after that, nung bumalik sila nakitila, natumba ulit si Dagon, yung false god, yung rebolto niya, at hindi lang yon ang nangyari. Hindi lang naka-bow down before the presence of God, naputol-putol pa yung kamay ng kanilang rebolto. Ano ang clear na message nito? Sa 1 John chapter 5 verse 21, sabi doon, "Little children, keep yourselves from idols." Ang salitang keep ay mula sa Greek na phailaso. Nang ibig sabihin, to guard, to protect. In other words, bantayan natin yung atin pong puso. Dahil ang idol ngayon ay hindi lang po rebolto. Pwede itong pera, career, relationship, success, o kahit sarili natin. Anything that replaces God in our heart has become an idol. Remember, mahal ka ng Panginoon. Kaya gusto niyang maging malaya ka sa anumang idol na humahadlang sa relationship mo sa Kanya. Mahal ka ng Panginoon, kaya isinugo niya si Jesus Christ at i-offer yung kanyang sarili doon sa cross para sa kapatawaran ng atin pong mga kasalanan. At gusto niyang maghari sa iyong puso. Meron ka pa bang bagay na hindi isinusuko talaga sa atin pong Panginoon? Tatandaan niyo po ito. Kapag mayroon pa, gagamitin ni Satan yan upang i-penetrate yung buong sarili mo. At paggising mo na lang sa isang araw, hindi ka na pumupunta sa simbahan. Because hindi mo pa sinusuko yung maliit na akala mo maliit lang yan sa harapan ng Panginoon. Isuko mo na habang may panahon pa. Kung may kakilala kang nagtatanong, paano ba talaga maligtas? Meron po akong link diyan sa description. I-copy mo yon at isend sa kanya. Again, ako si Pastor Wes na laging nagsasabing be an inspiration at solusyon po. Ingat po kayo. God bless everyone. See you again tomorrow for 1 Samuel chapter 6. Bye.